So yun no, akala ko kanina, itong Esplanade, mulo na siya. Oh, hirap talaga na hindi tayo taga rito, no? Kahit pala tatanong-tanong tayo, kulang pa din. So, I am Iloilo. So, ito pala ay still Mandurriao District. Kung saan kita natin yung mga, kaya pala, ano, maraming mga gusali dito sa Mandurriao na area. Akala ko yung parang Esplanade, mulo na siya na area. Tapos mula dito pwede natin puntahan yung ano no, festive walk. Na gaano nga ba kaganda ang festive walk at bakit lagi siyang highly recommended talaga siya ng mga taga rito, lalo na sa mga dayong nagpupuntahan sa Iloilo. So ito yung kalye na to papuntang ano no, Mandurriao pa rin to dito na area, tapos papuntang festive walk. San Rafael Iloilo Business Park and Festive Mall Walk. Festive Walk Mall. Bukas na yan. Ano muna tayo ngayon? City proper. Ano ba talaga dapat unahin? Mga hagala. Molo. City proper. Oh, dito na lang muna sa Mandurriao ulit, no? Paulit-ulit na sa Mandurriao. Ang dami kasi pwede i-feature sa Mandurriao. Yan na nga, Festive Mall Walk, Festive Walk Mall, tapos yung kanang mga business parks in the business districts. So, yun na lang siguro, pero wala, di pa tapos dito sa ano, no? Kailang tulay. Sige, try na natin dito. Molo Bridge. Puntahan natin. Welcome to a smoke-free Iloilo City. Smoke-free pala Iloilo City, pero bakit may nakita akong ano? Ay, hindi pala, sa Baguio pala yun. Okay. Sorry. Kasi ang Baguio malinis siya. Na-i-vlog ko na pala yun, no? Na malinis ang Baguio, pero nakita kong mayroon pa rin silang mga cigarette butts along the highway. So dito sa Iloilo wala. So far. Ay, meron eh. You know, pula. Pero okay lang yan. Walang perfectong lugar. Diba? Ang ganda lang, no? Bakit hindi magaya ng ano, no, ibang lugar ang Iloilo City pagdating sa urban planning, development system. Talagang may ano no, malawak ang mga daan. Tapos protected yung bike lane. Ayun, sunset catching. So, mula dito sa tulay, ibig sabihin, Iloilo na yung may pinakamaraming tulay, no? Sa Pilipinas. Medical City, Iloilo. Ito na yung ano, Molo Esplanade. Meron ding City Proper Esplanade. And meron ding Mandurriao Esplanade. Grabe no, ang Iloilo, alam naman natin, hindi siya ganun kalaki ang Iloilo no, in terms of land area. Pero sa sobrang daming mapupuntahan, ayan, anong oras na, anong araw na, nakatourist tayo dito, pero baliban sa katamaran no, marami kasi din talagang pupuntahan ang Iloilo. So yun na nga, 6 na distrito: Pavia, Arevalo, La Paz, City Proper, Mandurriao, and Molo, tsaka Haro. 7.
Ito yung mga distrito dito sa Iloilo City kung saan lahat yon may mga kanya-kanyang mga tourist spots and tourist destinations. So, for example, itong Molo, meron silang yun na nga, Esplanade. Meron silang bahay na bato, The Mansion. Tapos marami Series Stores. Yan, makikita natin yan ha. The moment na makapunta tayong Bacolod City. Kasi no, doon makikita ang pinaka main office or main terminal ng series sa buong Pilipinas. Hibauan proper. Live up Iloilo. Diba? Ganda lang no. I-zoom in natin na Ayan, dito tayo. Ayan, zoom in ng konti. Dito tayo, iikot-ikot natin yung camera. Ayan. Sunset. Tapos, yan? Condominium, residences. Medium rise. Or high rise. Tapos, yung mga gusali sa unahan. Karon din mga high-rise building of Mandurriao. Tapos ito dito, Esplanade. Ang pagka-bagkas pala na tama is Esplanade. Level up Iloilo. The medical city of Iloilo. Tapos Molo na to dito sa kabila. So ibig sabihin ito yung boundary ng Mandurriao and Molo, Mohon Terminal. Siksikan sila. At meron akong nakitang dito, lugar na medyo overlooking siya or medyo mataas siya, highland, Pat parang may mga yan, mga bahay-bahay marami, no? Yan, ibang municipality or ibang city? Papakita ko lang sa inyo. Aso. Yan ang deserve ng mga tao na magkaroon ng mga alagang hayop ng aso in particular. Kasi, galing no? Ang iba kasi, napapansin yung mga nagdadala ng aso, sila yung hinihila. Imbis yung aso ay sumusunod lang or sumasabay lang sa mga amo nila, sa mga may bitbit sa kanila. Pero ang nangyari ay, shoutout kay ma'am na smiling. Ang nangyari, imbis na yung aso nila yung hinihila, sila yung hinihila ng aso nila. So yung mga taong hinihila ng aso, yan yung mga taong hindi marunong mag-disiplina, mag-training ng kanilang mga alaga. So yun yung mga hindi deserve magdala ng mga aso sa park or sa public kasi delikado yon na pwedeng makawala yung aso or mga ngagat. So kung meron kayong makikitang tao na may dalang aso, tapos aso na yung nagdadala sa tao, yan, medyo kabahan kayo niyan kasi just in case na kakagatin kayo ng aso, hindi nila makokontrol yan ng may-ari. Lang yun nasingit ko lang yun. Gawa lang tayo thumbnail. Level up Iloilo. O nga pala, Davao City, sana makita rin to ng Davao, ng mga taga Davao City, taga City of Davao, LGU, sana maglakbay aral din sila sa Iloilo at tingnan nila yung lugar. Ito, for example, ito siya, masasabi na to parang parang Bolton Bridge. Ang hindi nga lang maganda sa Davao ay yung ilog, ang gilid ay mga kabahayan, mga slum area, or informal settler, Pero sabi nga nung ni Sir Sir John kagabi, Sir John, na ito daw dati ay mga squatter area. Tapos pinatatanggal daw nila mabilog, nila drilon. Kaya ayan, ang ganda na. So tama lang din naman ang purpose, hindi naman siguro anti-poor ang tawag doon, di bali ng kumbaga para sa akin, di bali nang sabihan ako na
example ko ako, parang magde-decide ako na tanggalin ko yung mga bahay-bahay diyan sa gilid ng ng ilog para mapanatiling malinis ang ilog, di ba? Para ma-conserve yung cleanliness. Tapos yun, ililipat lang ng mga relocation area. Ang problema lang sa Davao, hirap makahanap ng relocation area, no? So kaya pala sa mga video ni RPV Motovlog tsaka ni kasi na yun, The Nature Adventure, may mga nagsasabi talaga na ang dami palang ang daming squatter or mga slum area, mga bahay-bahay sa Davao City. Kaya eyesore daw. Hindi daw maganda tignan. Ganda Pero okay na yun sa Davao siguro, no? Basta siya, still livable city pa rin siya. Kumbaga anay mo yung maganda. Yung maganda ang Iloilo, maganda na sa maganda. Wala na tayong diyan, wala na tayong tawag nito. Argumento pa. So sa Davao naman, kung pwedeng gayahin ng Davao City ang Iloilo City sa dating sa beautification, gaya nito, yan, lagyan ng mga sa Esplanade. Kasi may mga din tayo. Ay, nga pala. Ongoing na pa ang Esplanade natin. Meron na pala mga yung natin Davao River. Meron pala tayo Esplanade. No? Yun nga lang, hindi pa pala natin na promote pa ng maayos kasi hindi pa nga tapos. Under construction pa pala. So, maaaring kasing ganda or mas mahihigitan pa ang ganda ng Esplanade sa Davao. The difference is, wala kang makikitang mga squatter area dito sa Iloilo. So, doon sa Davao, marami. Hindi man siya squatter, kumbaga parang mga bahayan ba? O, mga community, no? Mga housing. So, hindi siya squatter or hindi siya informal settler. Maaaring siya, public land. Tapos yun, turnover or nairegalo na, no? Ang tawag dyan. Na-award na sa mga residente ang lupa. Yung lugar na kanilang pinatitirikan. Dapat dito sa tatayo dumaan, Makarapat, para safe. Okay. Ayan, Mulo na to dito na area. One of the oldest. Ayan, Arevalo, papunta doon, tapos Mulo Church. Bukas, puntahan natin yan. Mulo Church na yan. Isa yan sa pinaka-recommended na mga Ilonggo. So, kung hindi man ito magaya ng Davao, okay lang, no? Ang ganito kagandang Esplanade. Yung yung Esplanade, binato tayo pala, no? Under construction. Ang hindi pa lang nagawa-gawa is yung tanggalin ang mga kabahayan sa lugar. May pala dito, pasukin natin. Parang may doon sa ilalim, kaya meron dito. Mga bahayan. Meron bang bahayan? Dito lang na area. Yun, ganda, Ang galing. So meron tayo Esplanade sa Davao. Huwag na tayo mainggit mga taga Davao, ha. Chill lang. Darating yung time na magiging special din yung Esplanade natin dyan sa Davao River. Magiging maayos din. Yun lang talaga, huwag na natin asahan na matanggal yung mga kabahayan kasi ang hirap na daw talaga makahanap ng relocation site sa Davao kasi napakamahal na ng mga lupa kahit nasa may mga malalayong lugar na. Level up Iloilo. Ayan, shout out yan mga bagets, mga batang Iloilo. Mga dancer, no? Mga dancerist ng Iloilo. Tapos meron silang pailaw. Ganda dito, Esplanade, di ba? Lakas makasosyal ang lugar, no? Pero di ko alam bakit hindi to talaga hindi pinush ng Davao ang ganitong pa-Esplanade. Since started kasi ito 2011 to 2012 ang construction ng kanilang Esplanade sa Iloilo. Mangroves. Maganda, no? Yung mga nagsasabi na magandang Iloilo, legit, maganda nga talaga siya.
Walang ano, walang argumento, walang duda. Vlog na. Ano channel? YouTube channel. YouTube channel. Ang galing na, ang ganda ng ano, ang ganda ng mga boses sila pag nagsasalita. Talagang may tono no. Kaya ng mga bata kanina. Kuya, ano nga yung channel? Basta ganun, ang galing lang, ang cute pakinggan. The Medical City of Iloilo. Gusto ko sana maglakad doon, parang tinabad na ako, no? Ang ganda ng hangin, no? Gusto ko, pero uulan tumamaya na makulimlim doon sa unahan. Iloilo Esplanade. Okay, lakad ulit tayo dito. Haba, no? Napakataas ng kanilang ano, Esplanade. Wait lang, sa kabila. Hindi pa natin nakita pala kung meron ba Esplanade sa kabila. Okay, wala na, no? So, ibig sabihin pala, ang Esplanade ay nagsisimula doon sa may city proper, sa may dagat area, hanggang dito lang sa may Molo. Mandurriao Molo, no? Mandurriao Molo. So, hindi pa pala talaga nakaabot ang Esplanade nila dito sa may pinakano. Unahan pa kung ano man meron dyan sa unahan na distrito. Akala ko muna nagtagpo. Naka-on pala yun. Aba, sorry naman. Sinsya na. Diba, ang ganda lang, no? Kumakala ko na, no? Thumbnail. Okay, dito na tayo. Lakad. Puntahan natin to hanggang doon sa may diversion. Level up, Iloilo. Akala ko, kaya kong libutin ang Iloilo City, lahat ng mga distrito via jeep lang, no? Sakay-sakay ng mga jeep, taxi o ng mga bus nila. Yun pala, hindi mo afford na sumakay lang. I mean, hindi mo afford ba na panoorin lang, no? Ang mga view nila. Yung kailangan mo talagang babain. Kailangan mo talagang bumaba para makita. No? Oh, yun ang ano, yun ang nararamdaman ko, yun ang ginawa ko. Like gusto ko lang sana sumakay. Kaso wala hindi sapat. Kailangan talagang bumaba para makita. Tapos ang ganda pa kasi may mga mangroves talaga, no. Ang layunin talaga na ay para ma-preserve yung preskong hangin, tsaka malinis sa tubig ng kailangan, no, lugar. Maraming nga namimingwit kanina, nakita ko maraming mga tilapia. So, dahil di ko pa nalibot, napuntahan yung Haro, di ko pa napasyalan. Di ko pa napasyalan yung city proper. Di ba? Anong ginawa ko? Wala, natulog lang, tapos yung tamad-tamad. Kaya parang mag-3 days talaga ako dito sa Iloilo. Plano ko pa naman sana dapat ay mag 2 days lang. Tapos Bacolod na. Ito, extend tayo.
Hindi na ako didiretso doon sa ano, pinaka diversion. Basta sapat na, no? Na nakita natin yung Esplanade nila, maganda talaga siya, legit. At saka maraming mga tao nag-i-enjoy, mga taga rito, no? Talagang napapakinabangan talaga. So this is where your taxis go. Talagang sulit. Talagang nakikita, no? Ang kanilang pera. Ang pera ni Juan, no? Dito napunta sa Esplanade. Kahit paano, napakinabangan, maganda. Ang ganda ng intention tsaka ng layunin. So yun na siguro, ano bang gawin natin? Mag-festive walk mall na talaga tayo nito. Hindi na mapipigilan bago tayo uuwi. Bye bye.